we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Daraga Mayor Carlwin Baldo pigpapaaresto na kan korte katakod kan panggagadaan ki former Ako Bicol Representative Rodel Batocabe kan 2018. Satellite voter registration kan COMELEC dinara kan ahensya sa Naga City District Jail. Asin, mga basurang papel ginibong alternatibong panggatong como uring sa Daet Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolavieres. Daraga Mayor Carlwin Baldo pigpapaaresto na kan korte huli sa kasong 2 counts of murder. Kaso, nag-ugat sa panggagadan kay former Ako Bicol Representative Rodel Batocabe asin police aid kaini kan 2018. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Panibagong warrant of arrest ang pigluwas kan Regional Trial Court sa National Capital Region kontra kay Daraga Mayor Carlwin Baldo para ini sa kasong 2 counts of murder na mayong pigre-rekomendang piyansa. Ana sambitan ng mandamiento de aresto ang may koneksyon sa subuot pagkakaimbuelto ni Baldo sa panggagadan ki former Ako Bicol Representative Rodel Batocabe asin police aid kaini na si Master Sergeant Orlando Diaz kan 2018. Dinumanan kan arresting team kan kapulisan si Baldo sa harong kaini alagad mayo ini sa lugar. Ikinaugmaman kan pamilya Batocabe ang naging desisyon kan korte asin naglalaom na lugod-dagos ng makuha ang hustisya sa pagkagadan kan dating opisyal. We're very happy with that decision and we're thankful po sa RTC Manila that they've issued a warrant of arrest finally. Kung marurumduman Disyembre 22, 2018, kan badilon si Batocabe asin Diaz kan mag-atindir ang mga ini sa sarong gift-giving activity sa Banuan kan Daraga. Sa paghampang sa media kan 2019, pinahimutikan kan alkalde ang pagkakaimbuelto sa krimen. Enot naman ining pinaluwasan ni mandamiento de aresto, alagad para mientras na nakalibre kan tugutan kan korte na makapiyansa. Inosente tabi ako sa anuman na akusasyon laban sa akin. Hindi ko po pinagran si Kong Batocabe and SPO2 Orlando Diaz. Pigsyerto man kan PNP ang seguridad asin pasi orden sa Banuaan katakod kan presenting issue. Nangapudan man si Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon sa alkalde na mas maray na magsuko na sana sa mga otoridad. Surrender na lang. Maharap niya yung kaso, maidepensa niya yung sarili at mahirap yung nagtatago po. Sa ngunyan padagos pang pigkukuanan nin pahayag ka news team ang lado kanasambitan ng alkalde. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Haros pirmitang nadadangog ang agrangay kan mga konsumidor kan Metropolitan Naga Water District. Alagad ang problema sa supply kan tubig, bako sa napalan sa Naga City na mamati, kundi magin ang pirang mga konsumidor kan Pili Water District. Uya ang report ni Jessica Calinog. Sarungal daw daan pigahalat ninda nanay Refuya. Antes na mapano nin tubig, an sarong dakulang drum nindang ini. Kay po kaya ninda perming magtipo nin tubig. Taan bulo sa indang gripo, may mga pagkakataon na pawara-wara. Kung minsan, ayun na nga hindi ako nakakapaglaba ng maayos. Naghintay ako ng buhos ng tubig. Haros gabos na kabarangay ni Nanay Refuya sa Binanwaanan, Pili, Camarines Sur. Pareho man ang agrangay. Sigun ki Kapitan Jerry Banyadera, igwa manin bulo sa indang mga gripo. Alagad tuyong peak hours, mayo talagang nagluluwas na tubig. Kinaulay naman daan Pili Water District dapit digdi. Asin nagtuga na regular mapadaranin water lorry sa inda. Maski anong gibuhon na po talagang maluya man, lalo na may expansion sinda. Siyempre ini kataasan po bagay ni. Medyo talaga pag taas, pag medyo maluya ang tubig, talagang diretso yan sa baba. Sigun sa Pili Water District,
Ang barangay Binanwaanan nakadepende sa saindang tinangis spring water source. Nasangunyan, dai pa nariribayan ang nawarang tubig kan panahonin El Nino, puon pa kan nakaaging taon. Aminado man ang piwad, nasangunyan, angat para sa inda na matampadan ang demand kan sa indang mga konsumidor. Dakulang kontribusyon kaya digdi, ang halawig na panahon na mayo nin pag-uuran, pati na ang halangkaw na consumer demand durante kan peak hours, lalo na kan magbalik eskwela ang mga estudyante asin para tukdo. Padagos man sa paghanap nin permanente asin masasarigang solusyon ang piwad, nganing matungkusan ang problema sa supply kan tubig. Kabali na digdi ang pagmukna nin pumping station sa barangay Binanwaanan, asin pag-upgrade kan mga linya kan tubig. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigsyar tungunyan kan BFP Naga City Central Fire Station na dai apektado ang sa indang fire hydrants kan water shortage kan MNWD na epekto pa subuot kan nag-aging El Nino. Dai pa subuot nagkakaproblema sa supply nin tubig sa indang hydrants durante kan mga nirespondehan nindang insidente nin kasulo ngunya na taon. Sa datos kan opisina nasa labi 230 fire hydrants ang naka-install sa syudad na pinagibo kan MNWD na magagamit kan mga bumbero tuyong may kasulo. May contingency plan man subuot ang BFP kung sain andam man sindang maghanap nin alternatibong mapagkukuanan nin tubig tuyong may kasulo siring sa Naga River. Andam man subuot ang opisina na ipagamit sa water rationing ang sa indang mga fire truck magin ang tubig sa mga fire hydrant. Siyempre po ang samuyang mga fire trucks di purely for firefighting. Pero po kung i-request po siguro ng LGU na may-utilize siguro ang fire trucks for water distribution siguro. Depende po yan sa pag-uulay kang sa tuyang LGU with our City Fire Marshal. Pwede po mag-assist siguro dyan si BFP Naga. Nasa 200 na PDL sa Naga City District Jail, male as in female dormitory na tauanin pagkakataon para makaparehistro as in makapag-reactivate kan sa indang mga voter status sa ginibong voter registration sa pasilidad. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sa irarom kan sa tuyang saligang batas, solamente itong mga presong may finality and conviction na ang kaso ang deactivated na o di na pwedeng makaboto. Kaya ang mga person deprived of liberty sa Naga City District Jail, male and female dormitory na may ongoing pang court hearing, di pinalampas ang ginibong voter registration ngunya na aldaw. Tulong magkakasunod na eleksyon ng dain nakakaboto ang PDL na si Wayne kang Naga City kung kaya konsiderado ng deactivated na an sa iyang voter status. Maot ka ining ma-reactivate an sa iyang voter status alagad mapitong bulan na siyang nakakulong sa pasilidad. Kung kaya dain niya pinalampas ang pagkakataon na maaprobitsaran ang satellite voter registration na dinarakan COMELEC sa Naga City District Jail. Para ma-exercise ko man na karapatan kong bumuto sa tamang taong pwede kong tabangan, mga katabang kagabutan. Kadaklan sa person deprived of liberty na nag-aprobit sa digdi, mga deactivated na ang voter status asin, maut mag-rebay nin voter address. Sa datos kan COMELEC Naga, nasa sangkatos na PDL ang nagboto kan nakaaging barangay SNSK elections. Siyertong madudugangan pasubot inining 200 na nagparehistro sa pasilidad ngunya na aldaw. Mostly po mga deactivated kasi dati na po silang bumoboto sa kanilang lugar, and the fact na na-detain po sila dito ay mag-change po sila ng precinct at yung place of registration. Sigon sa COMELEC Naga, siring kan mga senior citizens and PWD, kabali ang mga person deprived of liberty sa mga vulnerable sector na dapat natatawanin prioridad na makaboto. Pag natao man subot inining importansya sa diretsos kan mga PDL na makaboto dawa nasa likod ning karsel. May right man po sila magboto. Siyempre presumption innocent until proven guilty. Tapos siyempre disqualified lang itong may conviction na, final judgment. Kate, sigon pa kay Attorney Mike Uhulya, itong mga PDL na nag-aprobitsar sa voter registration kasubagoan mas irarom pa sa ERB hearing. Mientras tanto, Kate, as of today, upon kan nagsikat ang voter registration kan Pebrero,
may dagdag subuot na 11,000 na botante sa voting population digdi sa Naga City. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Good news mga kapuso, piglalaoman ang liwat na pagbaba kan presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, posibleng magtapyas nin 1 peso and 15 centavos hasta 1 peso and 35 centavos per liter sa presyo kan gasolina. 2 pesos hasta 2 pesos and 20 centavos per liter sa diesel. As in 1 peso and 90 centavos hasta 2 pesos per liter naman sa kerosene. Sigun sa DOE, ang maluyang global demand asin ceasefire talks sa Gaza ang saru sa mga rason kan price rollback. Apura kaini, dakulang bagay man ang pag-recover kan oil field sa Libya para sa production sa kinaban. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lalaki sa San Fernando, Camarines Sur na makuha sa nakutaan nin police clearance, arestado makalis mapag-araman na may warrant of arrest. Lalaki sa Viracatanduanes, arestado man sa pagpapabakal nin badil. Tutukan sa report ni Chris Novello. Sa kulungan ng bagsakan sa rong 34 anyos lalaki na makakutaning police clearance sa Station 5 kang Naga City Police Office. Ini makalis magluwa sa system kan mga otoridad na may standing warrant of arrest ang suspect sa Metropolitan Trial Court sa Mandaluyong City para sa kasong attempted theft. Napag-araman na nagtago sa San Fernando, Camarines Sur ang suspect antes dagos na nadakop. Sangun niya na sa kustodiya na kan mga otoridad ang suspect para sa maninigong disposisyon. Sa Viracatanduanes, arestado ang sarong lalaki sa ikinasang operasyon kan mga otoridad sa pangangenot kan CIDG Catanduanes sa Barangay San Roque. Nakumpiska sa suspect ang sarong caliber 9mm na badil, magasin na sin mga bala. Sangun niya na sa kustodiya na kan kapulasan ng suspect para sa maninigong disposisyon. Sa Talisay, Camarines Norte, arestado man ang sarong 70 anyos na lalaki sa kinundusir na search warrant operation kan otoridad sa Barangay Gabon. Na-recover sa posisyon kan suspect ang duwang sa shaken pig tutubodang shabu. Sangun niya na sa kustodiya na kan kapulasan ng suspect para sa maninigong disposisyon. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Lalaki na na-rescue makalis magsakat sa tower kan sarong radio station sa Legazpi City. Pagkapuungaw sa mga aki saro sa mga rason kan pagsakat kan lalaki sa tower. Ang detalye sa report ni Don Jimenez. Hapon kasuudma kan manutaran ang sarong lalaki na nagsakat sa pinakatuktukan tower kan sarong radio station sa Legazpi City. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin pinakaiulayan ang 40 anyos na lalaki na magbaba. Tuminakat siya sa taas. Dahil mo na nasasaway. Dahil naman, pig para suryawan ko. Dahil naman, tara may asa ko. Nakaurong ko ang digday na ngayon, pira-pira ngaya, sakaton ko ngayon na tower nyo. Ay, kuday dyan, maulog ka dyan. Tangani matabangan ang mga otoridad. Ipinaapod ang pamilya kaini tanganing makumbinsi ang lalaki na magbaba na. Mantang nagpapadagos ang negosasyon, 2 BFP personnel ang nagpuon naman na magsakat sa tower para isalbar ang lalaki. Kan mahiling kan padre di pamilya sa iyang bunsong aki, dumana ini nagpuon na magbaba. Kan dagos nang naibaba kan mga otoridad ang lalaki, tulos ining isinakay sa ambulansya nganing darahon sa ospital. Sigun kay Kapitan Marife Velasco kan Barangay Peñaranda, igwan ng problema sa pamilya ang lalaki kung kaya nasuway digdian sa iyang mga aki. Posible subuot na ang sobrang kapungawan ang nagtulod digdi para gibuhon ang nasambitan ng bagay. Grabing tension po, kasi ano yung digdi sa lugar mi nangyari. Bago may sinda residente pero sa senaryo digdi nangyari. So may obligasyon kami, may responsibilidad kaming mga barangay official kung ano dapat may gibuhon. Base sa paguron may kang PNP, ipoproseso tamang giraray ki maray ta medyo may iskandalong nangyari. Sa ngunyan pigahalat pa kan mga otoridad ang magiging desisyon kan pamilya katakod kan pangyayari. Padagos man na pigkukuanan ng pahayag kan news team ang pamilya kan nasambitan ng padre de pamilya. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.
Sarong eskwelahan sa San Fernando, Camarines Sur nilaog nin mga parahabon gamit sa pagluto asin speaker na lalay kan mga sospek. Nasa likod kan panahabon, posibleng iyuman ang responsable sa panahabon man sa parehong eskwelahan kan nakaaging taon. Uya ang report ni Chris Novello. Raraot ang desk asin nagkawaragas na ang gamit sa classroom na ini sa sarong pampublikong eskwelahan sa San Fernando, Camarines Sur. Raraot man pati ang grills asin tinanggal ang bintana kan classroom na pigtutubodang naging entry point kan mga suspetsado. Mga kapuso, ang pagtubod kan mga partukdo sa Pamukid Elementary School, sa bakod na ini nag-agi itong pigtutubod ng mga suspect na nanghabon digdi sa classroom na ini. Ini na ang classroom na pinakapuro sa Pamukid Elementary School, which is ining grade 6 classroom. Kung mahiling nindo, may mga marka ining grills kan bintana kan classroom na pig-welding na matapos ining mabiktima nin panghabon kanakaaging aldaw. Nalalay kan mga sospek ang pirang kagamitan siring kan gamit sa pagluluto asin speaker. Kanakaaging taon kan mabiktima man ng siring na krimen ang eskwelahan kung sa insyam na classroom ang nilaog kan mga sospek. Pagtubod kan mga paratukdo na nagsayuman na sa entrevista, posibleng pareho ang sospek na ng biktima man kanakaaging taon. Mientras tanto, dahil nasubot na ipaabot pa sa PNP San Fernando ang insidente. Data po pagtawan oportunidad ng ang mga argo po kaya na may mga malain na gibo na taga po, diyan po sila nag-atake na pagmayo pong bantay, diyan po sila na laog. Kaya sa pangingit po kasama yung hepe na bantayin ta po, asin tabangan ta po ang satuyang PNP na malutas po ang mga problemang arog pong na nangyayari sa satuyang Banwaan po. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa paagi kan contract farming, makakapabakal nin 29 pesos per kilo na bagas ang National Irrigation Administration Region 5 sa Setyembre. Susod sa programa, 5 metric tons per hectare man sana kan magugusing paroy sa umahan na naka-enroll sa programa ang kukuanon kaniya. Buot sabihon ang matatadang gusi kan mga paraoma na sa mga irrigator association na kung saan ipapabakal o kung ano ang gigibuhon. Alagad ang suwestyon kaniya sa mga benepisyaryo kan contract farming kung mapupwede itong matatada sa indang ginusi, ipamulino asin ipabakal na sana kan grupo nin hasta 35 pesos per kilo para sa gabos. Ang 29 pesos per kilo pwedeng mabakal kan mga nasa vulnerable sector sana. Tutugutan na makabakal kada saro nin sarong sako na may 10 kilo. Ang purpose lang naman kasi namin dito is, yung kalahati, may benta natin ng 29. Yung kalahati, ibenta nila. Pag walang pera ang association, mamamatay yan. So, yun ang gusto natin na pag nagbenta sila, at least may 6 pesos na maiwan sa kanila per kilo. Yun naman yung i-grow nila na sa association po nila. Urog pang nagkusog ang bagyong Shanshan asin saro ng severe tropical storm. Nagtitinir ining harayo asin labi 2,000 kilometers pa ang rayo gikan sa sirangan kan Central Luzon. Haros day naghihiro ang bagyo asin sigun sa pag-asa sa ngunyan hababa ang tsansang maglaog ini sa par. Alagad padagos na magbantay sa magiging pagbabago sa mga masunod na aldaw. Mabalik naman ang habagat asin makakaapekto giraray sa pirang parte kan nasyon kasabay man kan namamatay ang easterlies. Sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Bicol Region. May makukusog man na uran sa Sorsogon, Masbate asin Catanduanes. May tsansa man nin localized thunderstorm sa iba pang parte kan nasyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Rider Lugadan makalis makabangga sa poste kan ilaw sa Daet, Camarines Norte. Magabat na bulos kan trapiko na irehistro man sa Labo, Camarines Norte, makalis magbalagbag ang sarong trailer truck sa Tahaw kan Tinampo. Uya ang report ni Rosie Nieva.
Lugadan ng sarong lalaking rider makalihis makabangga ang pigmamaneho kaning motorsiklo sa poste kan ilaw sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Sa report kan kapulisan, pigbabagtas kan rider ang lugar kan biglang nagpundo ang sarupang motorsiklo sa inutan kaini. Huli kay inipiglikayan kan rider ang nasampitan ng motorsiklo alagad nauaran inining kontrol hasta sa nakabangga sa poste. Tulos man ay dinalagan sa ospital ang rider. Bukas man subot ang driver kan sarupang motorsiklo na tabangan ang nalugad ang rider. Nagpagirumduman ang kapulisan sa mga motorista na mag-ingat nganing malikayan ang mga aksidente sa tinampo. Nagresulta sa magabat na bulos kan trapiko ang nagbalagbag na trailer truck sa tahaw kan tinampo sa Maharlika Highway sa Barangay Bayabas, Labo, Camarines Norte. Sigun sa report kan mga otoridad, pinilit kaya kan driver na idiretso ang trailer truck sa one-way na parte kan pigigibong tinampo alagad ay ikinaya rason para makabalagbag ini sa tinampo. Tulos man na nagpadaranin mga personahe ang DPWH para mahali ang nasambitan ng trailer truck. Sa ngunyan balik normal na ang sitwasyon kan trapiko sa nasambitan ng lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mayong nakapaskil na taripa sa mga namamasadang Trimobil sa syudad ni Naga, Nanutanan. Grupo kan mga Trimobil driver asin operator nangapodan sa siindang mga pag-iriba. Nadaima namantala sa mga pasahero, ngunya napapaabuto na Peña Francia Festival. Uya ang report ni Chris Novello. Body number hotline kan PNP PSO Magin ang taripa. Yan ang kumo na mahihiling sa mga namamasadang Trimobil sa syudad ni Naga. Alagad pira sa mga ini, nanutaran na may naning nakapaskil na taripa na nagiging giyakan mga pasahero sa kung ano ang taripa sa nasabing pampublikong lunadan. Kung tinatanggal yan, dahil pwede yan. Bawal yan. Kung may nakahiling man dapat na picturean o na videoan, dapat i-report yan. Inot na inot yan, si operator dahil mahalik ka yan eh. Para sa tricycle driver na si Larry Olikino, importante na nahihiling kan mga pasahero lalo na kan mga nagpapasyar sa Naga ang taripa sa laog kan sa indang pinapasadang unit. Para po sa itong dahil nakakaaram kung gurano ang pamasahe, mahiling lang ninda, aram na ninda kung gurano talaga ang pamasahe. Opo, yan ang number 1 dyan. Apera sa mga taripa na nakapaskil sa mga Trimobil, mahihiling man sa perang lugar sa syudad ang signage kung sain, mahihiling ang taripa sa manay-lain na pampublikong lunadan sa syudad. Enero ngunyan na taon kanibalik sa dating 15 pesos ang pamasahe sa gabos sa Trimobil na namamasada sa laog kan syudad. Mientras tanto inabisuan man kan FETOD asin kan mga otoridad ang mga nagkakayo din Trimobil na daiman namantala nin pasayro urog ng ngunyan na Peña Francia Festival. Higot man subot na babantayan kan mga otoridad ang mga insidente ning kolorum asin overcharging. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. PNR Bicol pinag-aadalang dagdagan pa ang biyahe kan tren sa rutang Camarines Sur Albay, tanganing malikayan na ang biyahe kan mga skates o trolley. Uya ang report ni Don Jimenez. 25 pesos ang pamasahe sa habal-habal, 10 pesos man sa skates hali sa San Antonio Milaor, pasiring sa may rotonda sa Naga City. Dakulang marhay subutan diferensya. Kaya ang 28 anyos na si Sheila, pirming nakaabang sa pagbiyahe kan skates. Di po kaya ang main na transportation is skates. And bukod sa barato, madali man din po ang biyahe niya. Pareho ni Sheila, dinakulaan naman daan ni Nanay Bernadette ang pagsakay sa skate. Bihira man kaya na mag-agi sa lugar nindan mga jeep asin iba pang transportasyon. Kaso pong mag-abot po ang tren po kaya, syempre, kami po gabos na mga pasahero, nagbababa po kami ta. In kaso po bagang, bigla po bagang, arog kayan ta. Mahirap na po. May mga dara pa kaming aki, arog po kayan. Iyon man ang saro sa mga piligrong nahihiling kan Philippine National Railways sa paggamit kan iba sa indang right of way. Kaya pigmamawot kan PNR na dugangan pa ang biyahe kan tren tanganing mainaan na ang mga tsansang makabiyahe pa ang skates. Ang sagot po sa akin pati ng mga tao din sa barangay, pinahayaan na lang daw nila, umaalis na lang yung mga tao din, hinahayaan yung skates na masagasaan. Pero po, that incident will not solve po yung issue kasi po, kahit po nasagasaan yun ni PNR, nadadamage din po yung tren namin. Mayo man subot magiginibuan mga driver kan skates siring ni Roque, kunda ina sinda tugutan na magbiyahe. Alagad syertong apera sa inda, igwapang mga maaapektaran. Kadakol kayong mga apektuhan kayong sa mga estudyante. Yung lang kayo nga running po kaya agi.
Sa presente nakikipag-ordinar naman subot ang PNR sa mga LGU na pigaagihan kan tren para sa posibleng interbensyon na matauwanin alternatibong hanap buhay ang mga maaapektaran en kasong dagos na ipangalad ang pagbiyahe kan skate sa mga riles kan tren. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Dikitan pang matumtum nin kalayo ang sarong barotong nakaangkla sa Piudoran, Albay. Sigun sa MDRRMO Piudoran, day namangnuhan kan tripulante na bigla na sanang nagdakula ang kalayo gikan sa pigluluto kainimantang nasa baroto. Maswerte man na napalsok tulos ang kalayo asin naiapon kan tripulante ang galunin gasolina sa dagat. Mayo man ni nakulugan sa insidente. Apwera sa mga plastik, saruan mga papel sa mga basurang nakokolekta kan Solid Waste Management Office sa Daet, Camarines Norte. Kadalasan day na ini napapakinabangan pa. Kaya gamit ang prototype na pressing device, pinurbaran kan SWMO na ibabad ang mga papel sa tubig asin pigdikdik hasta sa nabilog. Inapod nindang paper charcoal ang finished product. Pagkatapos mabilog ang paper charcoal, pigbabalad ini sa saldang tanganing maalang asing magamit na panggatong como alternatibo sa uring nagikan sa kahoy. Saro sa obheto kan inobasyong ini na mabawasan ang pagputol nin mga kahoy na pigigibong uring. Tulong klase nin paper charcoal ang kaya kan nasambitan ng pressing device. Ang purong papel na uring, papel na may halong pulbos na uring asin ang papel na may halong water lily. Sa ngunyan, bukas ang SWMO na magtukdo sa mga estudyante na mauot pag-adalan ang nasambitan ng teknolohiya. Preparado man ang opisina na magtabang sa pagdakol o pagpapadakol asin pag-upgrade sa pressing device tanganing mas dakol ang matabangan kaini. Yung pong mga household, kung hanggat po maaari, ayaw natin na silang paggamitin ng yung mga uling na galing sa kahoy kasi nga po napuputol ng kahoy, igagatong lang. Nasa 300 na friend rescue o dating mga miyembro kan makawalang grupo sa Camarines Sur, benepisyaryo kantig 30,000 pesos worth ning kabuhayan starter kits. Uya ang report ni Chris Novello. Labi 300 na friend rescue kan gobyerno gikan sa Metro Naga anagin benepisyaryo kan tig 30,000 pesos na kantidad para sa kabuhayan starter kits kan Dole asin kan Philippine Army. Magagamit kan mga ini anasambitan ng kabuhayan kits sa agrikultura magin sa pagnenegosyo. Ang mga friend rescue na ini ang mga dating nag-iiba sa mga hiro protesta asin dating miyembro kan makawalang grupo, alagad ngunyan nagpahayag nanin pagkikisumaro sa gobyerno. Saro na digdi si Ramon Oliva na dating leader at sinatitipon sa mga makawalang grupo. Kung ikukumpara subot kay ito, mas tuninong naan sa iyang buhay sa ngunyan. Sa ngayon po, mas yung sabi nagkaroon na ng katahimikan yung aking buhay, yung kapayapaan. At walang masyadong iniisip, kundi yung nakatulong sa kapwa, yung umaangat-angat na rin yung kabuhayan na unti-unti nabibigay sa akin. Sigun sa kasoldadusan, pagpapahiling ini na dakol ang programang naghahalas sa mga miyembro kan rebelde at makawalang grupo na mabalik loob sa gobyerno. Nirespeto naman po natin ang kanya-kanyang ideolohiya. Pero ito po, kaya nga nakita natin na hindi na-address ang panalitasan. So ngayon, pinaparating natin sila sa gobyerno para malaman nila ang kanilang mga benepisyo na may bibigay sa kanila. Apwera sa kabuhayan kits, plano man kan mga otoridad na magipagtabangan pa sa iba pang government agency siring kandar para matawanin manilig ng asistensya ang mga ini. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.